Sa kasalukuyan, mahigit 400 kaso ng mga nawawala ang naiulat na sa aming programa. Layon po namin na tugunan ang lahat ng mga panawagan, lalo pat Pasko ang aming dasal. Sana'y makapiling namin kayo sa misyong ito. Magandang gabi po. Ako si Jessica Soho at ito ang Sana'y Muling Makapiling. Nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na waitress, unti-unti natutunaw. Tanging ko dasal. Hindi ka na makikita. Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi sa Sana'y Muling Makapiling, Lost and Found. Reunion ng mga nawawalang anak at ng kanilang mga ina. Madamdaming Pasko ng mga inang patuloy na naghahanap at ng mga batang naligaw. Panawagang inilapit sa aming tanggapan, natugunan. Kwento ng pag-asa at pangungulilang itinawag sa aming hotline. Samahan niyo kami sa isang oras sa mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa sa nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Akala ng mga magulang ni Sean Kyle Portillo, malamig ang kanilang magiging Pasko. Isang linggo na kasing nawawala ang kanilang pinakamamahal na anak. Pero ayon na rin sa ina ng bata, mabait ang Diyos. Hindi nito ipinagkait ang aginaldong mataimtim nilang ipinagdasal. Narito naman ang ilan sa mga kasong inilapit sa aming programa. December 6, 2005. Wala pang 2 oras matapos i-flash sa aming programa ang mukha ni Sean Kyle Portillo. 8 years old, pipi, pero marunong Agad na sumugod sa aming tanggapan si Aling Judy, kasama ang 2 kapatid niya. Siya raw ang ina ng batang ipinakita namin sa TV. Yung kasamaan ko po sa ospital nakakita kasi nanonood siya sa QTV. Doon niya na narinig yung pangalan ng anak ko, Sean Kyle. Kaya tinawagan niya ako kaagad sa bahay. Sure na binigay ko kanina. Agad-agad, bumiyahe sila nung dinggabing yon mula Cainta para makumpirma ito. Mahigit 1 linggo na raw nawawala si Kyle at alalang-alala na ang kanyang pamilya. Mahirap na mahirap. Lalo pa special child siya. Hirap na hirap ako. Ang kanyang pangamba, napasakamay na raw ito ng masasamang tao. Na sana wag naman siya madampot ng sindikato gawing negosyo. Ayon kay Aling Judy, ginawa na nila ang lahat. Makita lang ang pinakamamahal na anak. Nag-alala lahat kapag anak ko naghahanap. Kasi alam nila kalagayan ng anak ko, nasakitin yun. Kuwento ni Aling Judy, nakapuslit daw si Kyle mula sa pagbabantay ng kanyang yaya madaling araw ng November 28. Nagtutulog-tulugan daw ito at kumuha ng tiyempo bago tuluyang bumangon at lumabas ng bahay. Umalis siya sa bahay kasi po nakalimutan ilak ang pinto. Ayon pa sa kanya, madalas na nakakapuslit ang bata sa tuwing naiisipan itong mamasyal sa mall malapit sa kanila. Pero ito raw ang unang pagkakataong nakalabas ito ng bahay ng gabi. Ipinakita namin kay Aling Judy ang larawang ipinalabas namin sa aming programa. Positibo siya. Si Kyle ang nakita ng kanyang kasamahan sa telebisyon. Siya ngayon. Siya nga ang anak ko. Kawawa siya, oh. Umiiyak siya. Umiiyak siya. Umayat na siya. Kawawa. Baka sa mukha ni Aling Judy ang pananabik habang ipinapakita namin sa kanya ang iba pang mga video na nakunan namin kay Kyle. Sayang masaya talaga ako. Hindi ba kayo? Excited na? Excited ko na gusto ko na siya yakapin.
Gusto ko na siya iuwi. Sa wakas, malapit na niyang mayakap at mahagkan ang anak na minsan nang nawalay sa kanya. Nabunutan ako ng tinik. Kanina, ang sikip-sikip ng dibdib ko. Ngayon, nakaluwag ako ng mahinga na, ay grabe, hindi ko ma-explain ang naramdaman ko. Sa gitna ng aming kwentuhan, napansin naming umiiyak sa isang sulok si Marlene, kapatid ni Aling Judy. Relax lang. Makita na si Kyle eh. Relax lang. Natawa naman po ba kayo? Oo. Kasi nervyosa po ito eh. Siyempre, nagkahalo yung tuwa sa kalungkot. Nung nakita ko yung pamangkin ko, naaawa po ako sa kanya. Kaya dinibdib ko talaga yung pagkakita ko sa kanya sa TV. Handang-handa na sana kaming tumungo sa institusyon kung saan pansamantalang tumutuloy si Kyle. Pero dahil malalim na ang gabi, minabuti na naming ipagpabukas na ito. Hindi na natulog si Aling Judy. Habang nasa sasakyan, hindi na niya naiwasang maluha. Ang gabi po namin gusto kunin niyo kung pwede lang, iuwi ko na siya. Sa kasabikan, ikinainip niya ang maikling biyahe papunta sa Reception and Action Center kung saan naroon si Kyle. Malapit na ba? Samantala, walang kamalay-malay si Kyle sa mga mangyayari. Tutok na tutok siya sa telebisyon kasama ang iba pang mga bata. Morning, ma'am. Saan po yung anak ko? Saan po? Saan siya? Diyos ko, anak! Payat pala ng anak ko! Nakita na kami ng anak ko! Nakita na tayo! Sa tuwa, ang batang hirap magsalita, biglang napabulalas nung nakita niya ang kanyang ina. Di ba, anak? Talaga, anak kita. Bait-bait ng anak ko na to eh. Diyos ko. Di ba, anak ka? Uwi na tayo, ha? Kita mo na yung kapatid mo. Inahanap ka ni Kim. Saan na daw si Kuya? Sabi ko, hindi. Nakikita na si Kuya, anak ha. Agad namang kinumusta ni Aling Judy si Kyle. Uwi na tayo doon. Musta ka na kaya? Ito puso mo. Musta ka puso mo dito? Yung dito mo, hindi ka nilagnat. Dito, puso mo, wala na sakit dito. Wala na. Okay rin daw siya. Sa wakas, natapos na rin ang ilang araw na pag-aalala ni Aling Judy. Si Kyle, nagpaalam na sa mga batang nakasama niya sa rack. Kiss. Abot-abot naman ang pasasalamat ni Aling Judy sa mga nag-alaga sa kanyang anak. Ma'am, thank you po sa inyo lahat, ma'am. Thank you. Gipleto na po ang Pasko namin. Ay, Diyos ko. Thank you. Pamaskuhan sa inyo ni Lord. Oo, pamasko niya sa amin. Thank you po. Bye-bye. Sige po. Thank you. Wala naman siyang naramdaman na sakit. Bago bumalik sa tahanan sa Cainta, sinadya namin ang Barangay E. Rodriguez kung saan pansamantalang namalagi si Kyle bago siya inilapit sa amin. Hindi ka makaintindi siya. Matulog siya, madede. Muling nakasama ni Kyle ang mga naging ama-amahan niya rito. Lubos ang kanyang pasasalamat sa mga taong nagturing sa kanya bilang tunay na anak. Umayat siya. Ngayon,
Uuwi na si Kyle, kapiling ang inang lubos-lubos ang pagmamahal sa kanya at ang kapatid na minsan nang inilarawan sa kanyang mga drawing. Babantayan ko na, alagaan namin mabuti. Tapos lagyan ko na siya ng bracelet na may pangalan, may telephone number, may address. Yung nilalak dito, yung hindi na matanggal talaga. Tapos lagyan ko na ng borda yung mga damit niya ng pangalan. Para kay Aling Judy, kumpleto na ang kanilang Pasko. Sa pagkakataong ito, iba yung pagbabantay ang ipinangako niyang gagawin. Huwag lang malayong muli ang kanyang anak. Para sa ating mga Pilipino, ang Pasko kasing kahulugan ng pamilya at pagmamahalan. Pero para sa mga inang nawawala ng anak at sa mga anak na nawalay sa kanila, ang katumbas nito, pangungulila. Sinubukan namin silang pagbuklod-buklurin at sa kanilang pagdiriwang ng Pasko, nakatagpo sila ng bagong kahulugan nito. Malayo ang ligaya ng Pasko sa tahanan ni Rosita ngayong taon. Ang bahay na dati nag-uumapaw sa saya, ngayon balot ng kalungkutan. Ang kaisa-isang kayamanan ni Rosita, ninakaw sa kanya. 2 taon nang nawawala ang kanyang anak na si Michael, 24 years old na ngayon. Sa kaanuhan niya, gusto niyang mamasyal. Sumakay siya ng jeep papunta ng Valenzuela. Doon siya nakita ng aming kapitbahay ng kapatid ko. May epilepsy si Michael at ilang beses na raw itong nawala. Pero lubos na ikinababahala ng kanyang ina ang lagay ng kanyang kalusugan. Parati po siya inaatake kung wala siyang gamot. Kasi noong pong nandito siya sa bahay, maintenance po siya ng umiinom ng gamot. Bata pa. Sinuyod na ni Rosita ang halos lahat ng lugar na maaring napuntahan ni Michael. Nagdikit po kami sa mga poste ng kanyang mga litrato na missing person. Wala rin po hanggang sa ngayon. Tapos lahat po ng mga DSWD na dapat napuntahan ko, pinuntahan ko po rin yun. Ngayon, habang patuloy siya sa paghahanap, nagkakasya na lamang siya sa pag-aalala sa kanyang anak sa pamagitan ng kanyang mga gamit. Ito po yung aking inaamoy-amoy pagka naanohan ko siyang, maalala ko siyang laging pag maghahanap ako bago ako umalis, itong inaamoy-amoy ko. At hanggang ngayon nandito pa yung candy niyang binili. Ito po yung yoyo niya. Kasi pagkatago-tago nga niya ito. Tinatabi-tabi ko man talaga ito. Minsan lang nila nilaruan. Pero ang mga naiwan niyang gamit, hindi kailanman mapupunan ang puwang na iniwan ng kanyang pagkawala. Lang alala na ako sa iyo. Hindi ko alam kung kumakain ka, kung nasaan ka na. Kung buhay ka pa, hindi ko alam kung patay ka na. Di bali sana kung nakapiling na kita kahit patay na. Basta makita kita, anak ko. Sabado, December 10, niyaya namin si Rosita sa isang pagtitipon. Inimbita rin namin ang ibang mga magulang na naghahanap din sa kanilang mga anak. Isang Christmas party ang inihanda namin para sa kanila at sa mga bata sa Reception and Action Center o RAC sa Kamuning, Quezon City. Dito inilalagak ang mga natatagpuan sa mga lansangan. Ikaw naman meron pa. Si Rosita, agad napansin si Rosalinda, 17 years old, baguhan dito sa RAC. Hindi naman. Buti naman. Yung anak ko kasi
Siguro nahihirapan niya yun dahil may epilepsy siya. Balik po daw ako. Isang buwan po ako sa ng mama ko. Tapos bigla daw akong sumakit ng init at saka ulan. Yung convulsion. Parang epilepsy din. Sana ikaw din mapagamot ka rin at saka makauwi ka na rin sa inyo. Kasi mahirap yung nag-aalala ang magulang sa nawawala niyang anak. Si Gloria, aliw na aliw kay Ken. Singlambing daw kasi ng 2 taong gulang na bata ang kambal niyang nawawala. Sina Josephine at Beth, kapwa rin naaalala ang kanilang mga nawawalang anak nung nakita nila ang mga batang nasa rack. Sabi ko sa kanya, ito yung anak kong nawawala, nasa sa Cavite siya nawala. Tinatanong ko kung taga saan siya. Peace din. Yung anak mo, Joe Martin ang pangalan. Sa party, nagkaroon ng kantahan, sayawan, at kasiyahan. Ang mga naghahanap at hinahanap, nakatagpo ng ligaya kahit panandalian lang. Masaya lang po. Ngayon lang po ako nakakita ng center po na napakasaya. Ng Christmas party po. Masaya po ako sa kanila kasi parang turing ko na sila magulang. Ipapaliwanag nila sa akin kung ano nila, problema nila. At ipapaliwanag po nila sa akin kung ano problema ko. Masaya po ako dahil nakita ko po siya, parang pakiramdam ko, nakapiling ko na rin yung anak ko po. Kasi sa kanya ko nakita yung paglambing niya sa akin at sa paglambing yung anak ko na nawawala. Si Rosita, binigyan ng espesyal na regalo si Ken. At ang sandaling pagsasama, bumuo ng mga relasyong hindi malilimutan. Masaya ka ba kanina? Sino ang mama mo? Ikaw. Ako ang mama mo. Masaya ka? Sana matagpuan din nila ang kanilang mga magulang at sana naman yung mga magulang naman nila hanapin sila na katulad din namin naghahanap. Pinagsaluhan ang tuwa, sandaling hinilom ang sugat ng pangungulila. Sana isang araw mahanap na ng mga magulang at ng mga batang ito ang tunay na ligaya na siyang makukuha sa piling ng kanilang mga pamilya. Pangalan niya po si Arjenica Hernaez Tapios. 7 years old po siya. Nawala po siya sa Caloocan, sa Sanandaan. Sana naman po ibalik niya sa akin si Jomar Carida po. Awa naman po kayo sa akin. Hirap na akong maghanap sa kanya. Ito po yung retrato niya. Oh. Sa Cavite po siya nawala. Araw-araw tinatayang 10 hanggang 15 sulat o mga panawagan ang aming natatanggap mula sa aming drop box sa gate ng aming istasyon. Patunay lamang na marami pa rin tayong mga kababayan ang patuloy na nangungulila para sa mga nawawala nilang mahal sa buhay. Katulad ng mag-asawang sina Narciso at Adelina. Hinahanap nila ang kanilang anak na si Narceline. Inabutan namin si Aling Adelina. Nilalaro ang paboritong laruan ng panganay niyang anak na si Narceline Bashera, 4 years old, mas kilala bilang Burandang. Halos 1 linggo nang nawawala ang bata at ganun na lang ang kanyang pag-aalala. Pag nandito po yung bata na yun, dito lang naglalaro-laro, tsaka hindi na labas yun ng malayo. Pag naman yun doon sa may mga, halimbawa gabi na, nauwi na mag-isa yan dito. Ang asawa niyang si Mang Narciso, hindi rin alam ang gagawin. Laging balisa at hindi mapakali. Malulungkot, hindi makatulog. Lagi naiisip ko. Naiisip ko siya. Hindi makakatis, magulang niya ako eh. Hindi ko kaya eh. Lubos ang pangungulila ngayon ni Mang Narciso. Hirap ko siya eh. Mabuting ama pag-alaga eh.
Hindi ko man na pag-alang sa kanya eh. Yan ang paborito kong anak eh. December 1 nung nawala si Burandang, nagyayaraw itong bumisita sa kanyang lola. Dahil malapit lang ang bahay nila rito, inihabilin muna ni Aling Adelina ang bata sa kanila. Pero nung susunduin na niya si Burandang, wala na raw ito. Umuwing mag-isa. Mula noon, hindi na siya nakita pang muli. Ayon sa mag-asawa, sinuyod na raw nila ang lahat ng mga lugar na maaring napuntahan ng bata. Inaanap ko papunta sa palengke, garo, nagtanong-tanong. Himingi mga tulong dyan. Ayun, tinutulong ako ng mga kapitbahay ko. Hindi mo nahanap. Dito na naisipan ng mag-asawa na maghulog ng panawagan sa aming Dropbox. Nalaman kasi nila ang tungkol sa aming programa. Pumunta po kami nung isang araw, madaling araw, doon sa GMA, sa may Dropbox. Doon po namin hinulog ng picture ng bata. Sa aming matanda. Sinamahan namin ang mag-asawa sa paghahanap sa kanilang nawawalang anak. Mga sana makita agad, masayahan kami. Pasko na to eh. Yung mangyari. Pasko yung malungkot eh, kailangan mabalik. Una naming pinuntahan ang overpass malapit sa Balintawak Market. May nakakita raw kasi kay Burandang dito. Yung sa aming matanda, meron ako nakita na dinampot, 2 tao. Bata ang umiiyak, sabi sa akin. Hinanap namin ang matandang sinasabing nakakita raw kay Burandang nung araw na nawala ito. Pero nakauwi na raw ito. Ang gupit ng bata, pareho ng sapit. Pabalik-balik ka kanina eh. Wala. Nakauwi na. Matanda ang nagsabi na kami daw natatandaan niya. O yun nga. Yun ang suot niya na yun. Yung nasa picture. Oo, yun ang... Yun daw din yung suot niya. Nagtanong-tanong din kami sa mga barangay na hindi pa nasusuyod ng mag-asawa. Sa loob ng sasakyan, bakas sa kanilang mukha ang pagkabigo. Pero hindi sila pinanghinaan ng loob. Maaari, makikita rin. May kuha naman eh. May kusa naman yung may puso naman ng damdamin yung nakapulot. Boss, pwede magtanong, ito yung naliligang bata eh. Nawawala eh. Babae? Eh, wala pa man lang pupunta sa... Wala man lang... Kasi pag may nawawala, kagalaw siya, sa amin lumalapit. Kasi sabi nung nakapulot yan, sitting over sa barangay, para daw tumawid, gumanon. Barangay, wala po tinatawag sa amin. Nagpasama kami sa isang opisyal ng barangay. Kung may baka sakali, may nakakita rito, anak nila ito, babae. Ang taon niya. Taga-pan sila. Sa Oriental. Wala po. Oriental ba? Dito? Dito na namin pinagdesisyonang sadyain ang matandang lalaki na sinasabing nakakita raw kay Burandang sa may overpass. Pinuntahan namin ito malapit sa kanilang tirahan. Babae, maliit. Tapos ano po siya? Buhat po ba siya o Buhat na siya nung binalik siya. Pabalik siya, karga-karga na nung... Saan po sila pumunta? Yung huling kita niyo po? Ano sila ng tulay, papunta sila ng tulay. Hindi ko naman nakita kung umakyat sa tulay o hindi dahil siyempre marami ang tao. Pero wala nang linaw pa ang ibang mga detalyeng ibinigay niya. Nagtanong-tanong rin kami sa mga residente. Pero pagkatapos po nung nakita nyo na nagpapaikti ko siya dito umiyak, hindi na po ulit bumalik? Hindi na. Saan ang takbo niya? Saan ang takbo niya? Pag ganun, tapos papunta rito. Nung huling nakita mo, saan ang takbo? Pag ganon o papunta? Papunta Kamatsili? Inabutan na kami ng dilim. Nagdesisyon kaming umuwi at ipagpatuloy na lang ang paghahanap kinabukasan. Hindi maipinta ang mukha ng mag-asawa. Nanlulumo at animong nawawalan na ng pag-asa. Hanggang sa isang balita ang gumulantang sa amin. Ano pinapasukan mo? Dinutid doon. Nasa pabrika sa trabaho. Hindi na kami nag-atubili pa. Agad kaming lumabas sa masikip na iskinita. Ang mag-asawa naman, biglang nabuhayan ng loob. Kaya po, nakita po yung anak namin. Maraming pong salamat. Pero paano po kung hindi po pala yun yung anak nyo? Sana.
Tinungo namin ang bahay ng amo ni Mang Narciso. Ate, Kinuha na ng tiyahin mo. May nagdala dito. nagdala? Nalito kami, hindi matiyak kung nasaan ang bata. Ang sinasabing lola na kumuha, naghahanap din kay Burandang nung mga panahong yon. May nakapagsabi na nasa bagong baryo raw si Burandang. I-request nga. Agad naming tinungo ang barangay na ito. Nahinintuan natin. Oo, 136. 136. Masaya sana, akala ko nandun na eh. Wala pala eh. Kasi doon. Maggulo eh. Sabi ng amo ko nandun, binigay na sa tiya. Ba't gano'n? Wala. Positibo ang impormasyon. Nasa bagong baryo nga si Burandang. Kayo po talaga po. Maraming salamat po. Talagang siya po hinahanap namin. Ano pangalan ng anak mo? Buranda ang palayaw niya. Ang siya palayaw. Ang pangalan niya. Buranda. Isa pong anak po namin na mga wala. Nung December 1. Hindi na nagsabihin. Hindi niya pangalan niya eh. Asli. Ang tanong, paano siya nakatawid? Yun lang ang pinagdadaan. Paano siya napatawid dito? Matagal na sa kabila eh. Kabila kayo eh. Ang anak namin, taga rito lang siya. Ngayon, gabi na. Ba't hindi pa umuwi yung bata? Sabi ng tiyahin ko. Niloloko ka, uwi ka na, gabi na, hanapin ka ng magulang mo. Hindi nagsasalita. Ayon sa mga taga-barangay, natagpuan nila si Burandang na nag-iisa at umiiyak. Sa kanila muling pagkikita, naging bibo si Burandang. Pangalan mo na, kanang pangalan mo? Ang palaga mo? Narcel ang tunay mo. Ang palaga mo? Burandang? Balanggang. Tila hindi pa niya lubos na naiintindihan ang pangungulilang dinanas ng kanyang mga magulang sa kanyang pagkawala. Abot-abot naman ang pasasalamat ng mag-asawa sa barangay na pansamantalang kumupkop sa kanilang anak. Ay, pasalamat sa inyo. Huwag niyo lang papabayaan yung anak ko. Ang masayang Pasko na inasam ni Mang Narciso, natupad. Hindi man daw magarbo ang kanilang Pasko, sama-sama naman silang ipagdiriwang ito. Makakatulog ng membing, maayos na. Wala nang problema, absorb na ang problema namin. Balik na. Bilang bahagi ng aming serbisyo publiko, binuksan ho namin ang aming linya para mas madaling maidulog sa amin ang mga kaso tungkol sa mga nawawala. Simula ho nung nakaraang buwan, mahigit 100 tawag na ang aming natanggap. Kabilang na ang kaso ni Donatella Sulit. Araw-araw, nagdarasal si Marilu sa simbahan. Ipinaabot sa langit ang iisa niyang kahilingan ngayong Pasko. Makitang muli ang nawawala niyang ina na si Donatella Sulit, 78 years old. Ako noon, tuliro na ako. Naku, saan na kaya nakarating yun? Pero sabi nung kapatid ko, hindi, babalik yun eh. Ganyan naman lagi si mama eh. Nakakabalik pero hindi matatapos ang buong maghapon, sabi ko. Eh, kahapon pa nawawala eh. Sabi ko, hanggang ngayon, di pa. Tapos yun, sunod-sunod na hanggang umabot na ng 1 buwan. Pwede magtanong, baka nakikita niyo tong matandang to. Missing yan eh. Taga saan na nawala yan eh. Sa Mailagro. Kung saan-saan siya nakarating sa paghahanap sa kanyang ina. Ayon kay Marilu, mahigit 1 buwan nang nawawala si Aling Donatella. November 9 nung umalis ito sa kanilang bahay. Hanggang ngayon, hindi pa ito umuwi. Tawag sa contact number. Missing kasi yan eh. Medyo... Ayon pa kay Marilu, minsan na raw may nakakita sa kanilang ina. Inalalayan daw ito ng ilang nagmagandang loob nung sinabi niyang sa Pangarap Village, Caloocan siya papunta. Isinakay siya sa isang jeep patungo roon, pero hindi na nito narating ang kanyang destinasyon. Ngayon,
Tila hindi makuhang simula ng Pasko sa bahay ni Marilu. Ang ina na dating nag-alaga sa kanila, ngayon inaalala. Yung sa mga apo na nga niya pagka yung gabi na may mga inuubo yan, siya na yung nag-aasikaso, hindi na ako. Ganun siya sa apo, tsaka sa amin din. Minsan nag-iisip din ako kasi lalo na yung pag umuulan, tapos biglang ang init-init kung nasaan siya. Iniisip ko kung may nakakupkup doon, baka dadalhin yun sa pinakamalapit na nila, sa barangay, presinto. Eh kung wala, palaboy-laboy yun ngayon. December 12, sinundo namin si Marilu para tulungan siya sa paghahanap. Ito ang mga impormasyong tinandaan namin. Nawala si Aling Donatella sa Lagro, Quezon City. Sumakay ito sa jeep patungong Pangarap Village sa Caloocan. Una naming pinuntahan ang terminal ng mga jeep na bumabiyahe patungong Pangarap. Agad na nakilala ng mga driver ang litrato na ipinakita ni Marilu. Nagkano kay Lola, sabi niya Pangarap. Nakarating siya rito? Dito, tapos sumakay siya. Sabi ko, bayad niyo po, senior. Ganun lang, wala na siya. Wala naman siyang inabot na pera. Oo nga, nasan kaya ngayon ko? Okay naman. May isang driver na nakapagsabing maaring nakita niya si Aling Donatella sa barangay Kaypian, San Jose del Monte, Bulacan. Ito nga po na sa barangay sa amin. Nag-uulan na nila. Lakad-lakad niya siya doon sa harap. Sir, tawagan na lang natin. Maging ang mga tindero sa lugar, nakilala ang larawan. Kala namin yan yun. Nangingi kami lang plastic bag yan eh. May donations dito po, di ba? Oo. Kala namin yan. Ano mo yan? Mother ko yan. Nakiusap si Marilu na ipaabot sa lahat ng mga driver ang kanyang paghahanap. Sunod naming tinungo ang barangay hall na nakasasakop sa lugar. Pero ayon sa mga taga rito, hindi pa nila nakikita si Aling Donatella. Pagkatapos, pumunta kami sa barangay Kaypian sa Bulacan. Gandang gabi po. Mag-i-inquire lang po sana ako kasi may nakapagsabi sa amin, meron daw matandang dinala dito. Ay, yes, ma'am. Nasaan na po? Siya po ba? Parang ito yung matandang ba? Yung ano pa Positibo na sana ang kanilang sagot, pero ilang sandali pa, nagbago ito. Pero ano ho, hinatid na ito, ma'am. Saan po? Ayon sa kanila, may isang matandang nasa poder nila noon, pero hindi yon si Aling Donatella. Negatibo rin ang sagot sa istasyon ng pulis sa Sapang Palay sa San Jose del Monte, Bulacan. Para kay Marilu, malungkot ang pagtatapos ng aming paghahanap. Nangangahulugan kasing madaragdagan muli ang bilang ng mga araw na nawawala ang kanyang ina. Nakaupaisip. Kasi gabi na naman. Lumipas na naman yung isang araw. Lumipas na naman po. Wala na naman nangyari. Kala ko yun kanina. Sinasabi dun sa terminal. Pero umaasa siyang isang araw, matatanggap rin niya ang biyayang matagal niya nang hinihiling na may mabuting taong gagabay sa kanyang ina pauwi. Magdadala sa Paskong kanilang hinihintay. Sa tulong ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at sa tulong po ninyo, aming mga manonood, maraming mga pamilya ang napagtagpong muli. Magandang gabi at maligayang Pasko ho
Ako si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa tunay niyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling.